Music 5, Quarter 3, Week 3 hanggang Week 4. Milk Base. Ang paksa ng ating aralin sa araw na ito ay istruktura ng anyong musikal sa anyong estropic. Hello kids, it's me, Teacher Frel. Don't forget to subscribe, like, and share, and hit the notification bell for the latest video. You can also follow my Facebook page, Teacher Frel TV. Welcome back kids! Sa araw na ito ay pag-aaralan natin sa asignaturang musika ang istruktura ng anyong musikal na sa anyong estropic. Para sa ating most essential learning competencies, nakagagawa ng awit na may 4 na taludtod o linya na nasa anyong estropic na may 2 bahagi at may 2 saknong o verse. Sinasabing ang mga kompositor o manunulat ng awit ay nagtataglay ng isang makulay at malikhaing pag-iisip. Sa paggawa o pagsulat niya ng awitin, ibinubuhos ang kanyang damdamin at idealismo na nais iparating sa mga nakikinig ng kanyang ginawang musika. Nais mo rin bang maging kompositor o manunulat ng awit? Nais mo bang gumawa ng sarili mong musika? Inaasahang sa katapusan ng araling ito ay makagagawa ka ng awit na may 4 na taludtod o linya na nasa anyong estropic na may 2 bahagi o may 2 saknong. Isa pang simpleng anyo ng musika ang estropic. Ang isang awitin o musika ay maituturing na may anyong estropic kung ito ay may isang melody na maririnig ng paulit-ulit sa bawat taludtod ng kanta. Kahit mabago ang titik ng awit, ang melody nito ay mananatiling pareho lamang sa kabuuan ng awit. Ang bawat taludtod na may iisang melodiya ay tinatawag na A. Kung ang melodiya ay inulit ng 2 beses, ito ay may anyong AA. At kung inulit sa 3 beses sa ibang taludtod, ito ay may anyong AAA. Mahalagang tandaan ang istruktura o anyo ng komposisyong musikal. Dapat nating tandaan na ang estropic song ay binubuo ng 2 o higit pang verse na inuulit ang tono o tugtog sa bawat verse. Pag-aralan natin ang awit na Sitsiritsit Alibangbang. Ang Sitsiritsit Alibangbang ay isang anyo ng estropic. Ang awiting ito ay may 4 na saknong o verse. 1, 2, 3, 4. Bawat verse ay may 4 na linya o taludtod. Ngayon ay awitin natin ang Sitsiritsit Alibangbang. Sitsiritsit alibangbang, sa laginto, sa lagubang, ang babae sa lansangan, kung gumiri parang tandang, Santo Niño sa pandakan, puto seko sa tindahan, kung ayaw mong magpautang, uubusin ka ng langgam, mama namamangka, pasakayin yaring bata, pagdating sa Maynila, ipagpalit ng manika, ale-ale na mamayong, pasukubin yaring sanggol, pagdating sa Malabon, ipagpalit ng bagoong. Ayan! Nasundan niyo ba ang awiting Sitsiritsit Alibangbang? Obserbahan at pakinggan ang awiting nasa taas. Subukang awitin. Maaring i-video at ipadala sa guro sa messenger o group chat. Ngayon ay sagutin ang mga sumusunod na tanong. Isulat ang sagot sa sagutang papel. Para sa unang katanungan,
Ano ang pamagat ng awiting iyong pinakinggan at inawit? Tama! Ang pamagat ng awiting ito ay Sitsiritsit Alibangbang. Pangalawang tanong, ilang bahagi o saknong ang bumubuo sa awit? Tama! Ang bahagi o saknong na bumubuo sa awit ay 4. Ito ay may 4 na saknong. Pangatlo, masasabi bang nasaan yung strophic ang awitin at bakit? Tama! Opo, ang awit na ito ay strophic song. Ito ay binubuo ng 2 o higit pang verse na inuulit ang tono o tugtog sa bawat verse. Pang-4, nagbago ba ang himig ng awitin mula sa simula hanggang sa wakas? Tama! Hindi po. At pang-5, ilarawan ang istruktura ng anyong strophic gamit ang 3 pangungusap. Ang strophic ay anyo ng musika na may iisang melody. Ang strophic ay naririnig ng paulit-ulit sa bawat taludtod. Kahit mabago ang titik ng awit, ang melody nito ay mananatiling pareho lamang sa kabuuan ng awit. Gaya ng awiting Sitsiritsit Alibangbang, ito ay may iisang melodiya lamang. Ang bawat taludtod ay naririnig natin ng paulit-ulit. At kahit na bago man ang titik ng awit, sa bawat verse, ang melody nito ay nanatiling pareho lamang sa kabuuan ng awit. Ngayon ay dumako na tayo sa pagsasanay bilang isa. Masdan ang mga larawan sa ibaba. Suriin kung ano ang ipinakikita ng mga larawan. Tignan ang unang larawan, mga putol na puno. Pangalawang larawan, gumuhong lupa. At pangatlong larawan, bundok ng basura o tambak ng basura. Ngayon, subukang sumulat ng isang tula na may 4 na taludtod at 2 bahagi tungkol sa mensaheng ipinararating ng mga larawan. Lagyan ito ng pamagat. Isulat ito sa inyong kwaderno. Markahan ang sarili sa pamamagitan ng paglalagay ng check sa tamang column ng rubrics sa baba. Narito ang rubrics. Ang pamantayan ay nasunod ang anyo ng ginawang tula. Naipakita ang pagiging malikhain sa paggawa ng tula. Naipadama ang damdamin sa tulang isinulat. At naipakita ang pagiging malikhain. Ngayon, ang mga marka ay 5. Pinakamahusay, 4. Mahusay, 3. Katanggap-tanggap, 2. Mapaghuhusay pa, at 1. Nangangailangan pa ng pagsasanay. Ngayon naman, magbibigay ako ng halimbawa ng tula na aking ginawa. Maaari ninyo itong gawing gabay. Ang pamagat ng tula na aking ginawa ay Kailan pa tayo matututo? Tingnan mo ang kabundukan. Wala na ang kagandahan. Ubus na ang mga puno, kaya't lupa nito'y gumuho na. Kalikasa'y umiiyak na. Sa pagtatapon ng basura, kailan pa tayo matututo kung mga buhay na ang mawala? Ayan, ang tulang ito ay naaayon sa mga larawan na nasa kaliwa. Ang ginawa kong tula ay may 2 bahagi at bawat bahagi ay may 4 na taludtod. Ngayon naman dumako tayo sa pagsasanay bilang 2. Subukan nating palitan ang mga liriko at titik ng awiting Sitsiritsit. Palitan rin ang pamagat nito. Gamit ang kaalamang natutuhan sa mga nagdaang gawain, bumuo ng lirikong aangkop para dito. Sumulat ng awiting nasa anyong strophic na may 2 bahagi tungkol sa iyong sarili. Maaring humingi ng tulong sa iyong magulang o kapatid, awitin ang iyong komposisyon. Isulat sa typewriting ang iyong lirikong isinulat. Maaring i-video ang gawain at ipadala sa guro. Markahan ang sarili sa pamamagitan ng paglalagay ng check sa tamang column ng rubrics. At narito ang awiting Sitsiritsit Alibangbang. Maaari niyong gawing gabay ito. Para sa aking halimbawa,
Narito rin ang ginawa kong awitin. Ginawa kong gabay ang mga liriko sa awiting Sitsiritsit. Ang pamagat ng awiting ko ay Pitpirit-pit sa lansangan. Pitpirit-pit sa lansangan, pasahero at sasakyan, mga tao sa lansangan, kung sumingit parang langgam. Nanay-nanay naghahanda ng pagkain sa lamesa, paglapag ng tinola, kumain na ang lahat. Ako ngayo'y maghuhugas ng aming pinagkainan, lamesa'y pupunasan, maging sahig wawalisan. Pagkatapos ng gawain, lilinisin aking gamit, aking silid aayusin, dekorasyon isasabit. Ayan! Maaari nyo maging gabay ang awiting ito, palitan lamang ang mga lyrics nito. At narito ang rubrics. Mga pamantayan, nakagawa ng tulang aayon sa liriko ng awiting Sitsiritsit. Nalapatan ng wastong himig ang ginawang tula. Naipakita ang pagiging malikhain sa paggawa o pagsulat ng awit. At naipamalas ang aking talent sa pagsulat at pag-awit. 5 puntos, pinakamahusay. 4, mahusay. 3, katanggap-tanggap. 2, mapaghuhusay pa. At 1, nangangailangan pa ng pagsasanay. Para naman sa pagsasanay bilang 3, gumawa ng sariling awitin na may 2 bahagi at tig-4 na linya o taludtod. Anyong stropic, pumili ng paboritong mga awit at isa sa mga awitin nito. Palitan ng mga liriko at titik ng awitin. Palitan rin ang pamagat nito. Gamit ang mga lirikong binuo, ilapat o ihalaw ito sa napiling awitin. Maaring tungkol sa buhay, pag-ibig, kasiyahan, o pagkakaibigan ang tema ng gagawing kanta. Ngayon, magbibigay ako sa inyo ng halimbawang awitin. Ang aking paboritong mga awit ay si Don Moen, isa siyang Christian singer. At ang kanta niya na aking napili ay I Want to Be Where You Are. Itong awit niya ay English, pero kukunin ko lamang yung melody ng kanyang awit para maawit ko yung kinompose ko na awit na Tagalog. Panginoong Jesus, salamat po sa biyayang iyong ibinigay. Ikaw lamang, Jesus, ang sasambahin, pupurihin at mamahalin. Panginoong Jesus, salamat po. Buhay mo ay iyong ibinigay. Inibig mo ang isang katulad ko, upang ako ay maligtas. Ang awit na ito ay tungkol sa pag-ibig at buhay na ibinigay ni Jesus. Para sa rubrics, ang mga pamantayan ay naawit ng may wastong tono ang komposisyon, naipakita ang pagiging malikhain sa paggawa ng awit, naipadama ang damdamin ng awit, at naipakita ang kasiyahan sa pag-awit. Para naman sa pagsasanay bilang 4, gumawa ng tulang may 2 bahagi at may tig-4 na linya at pamagatan itong buhay. Isulat ang ginawang tula sa sagutang papel o kwaderno. Isaalang-alang ang rubrics para sa gawain. Narito ang halimbawa ng aking tulang ginawa na may pamagat na buhay. Sino ba ang nagbigay ng buhay sa atin? Walang iba kundi ang Panginoong Jesus. Kaya ingatan mo ang iyong buhay. Alagaan mo ito, huwag pabayaan. Habang tayo ay nabubuhay pa, Panginooy ating tanggapin at paglingkuran. Upang kung ang buhay mo sa mundo ay tapos na, tsak ang kaluluwa mo'y sa langit pupunta. At narito ang rubrics. Para naman sa pagsasanay bilang 5,
Mula sa ginawang tula sa gawain sa pagkatuto bilang 4, lapatan ito ng himig. Awitin at i-video, ipadala ito sa iyong guro para sa output. Maaring humingi ng tulong sa iyong magulang o kapatid upang maisagawa ang gawain. Awitin ang iyong komposisyon sa iyong kaibigan o sa iyong kasamahan sa tahanan. Markahan ang sarili sa pamamagitan ng paglalagay ng check, ang tamang column ng rubric sa baba. Sino bang nagbigay ng buhay sa atin? Walang iba kundi Panginoong Hesus. Kaya ingatan mo ang iyong buhay. Alagaan mo to, huwag pabayaan. Habang tayo ay nabubuhay pa, Panginoon, tanggapin paglingkuran. Upang kung buhay mo sa mundo ay tapos na, tsaka luluwa mo'y sa langit pupunta. At narito naman ang rubrics. Naawit ng may wastong tono ang komposisyon, na ipakita ang pagiging malikhain sa paggawa ng awit, na ipadama ang damdamin ng awit, at na ipakita ang kasiyahan sa pag-awit. Para naman sa pagsasanay bilang 6, ipakita ang pagiging malikhain sa pamamagitan ng pagsulat ng awitin sa anyong estropic na may 2 bahagi at tig-4 na linya. Pumili ng isa buhat sa mga nakatalang tema sa baba. Isulat ang komposisyong iyong ginawa sa kwaderno o sa gutang papel. Kasama ang iyong magulang o kapatid, awitin ang iyong ginawang komposisyon. I-video ang gawain at ipadala sa guro bilang bahagi ng iyong output sa musika. Narito ang mga pagpipiliang tema: pangangalaga sa kapaligiran, paggalang sa magulang, pagmamahal, pagsisikap, at kahalagahan ng edukasyon. At narito ang awiting aking ginawa. Ang melodiya nito ay kinuha ko sa isang hymnal song, pero ang mga lyrics na ito ay aking kinompose. Matuto tayong gumalang sa magulang upang buhay mo ay mapabuti. Huwag kalimutang magmano sa kanila, po at opo'y palaging babanggitin. Gumalang sa ating mga magulang, sila ay matutuwa at sasaya. Mahalin sila at alagaan rin sila upang masaya ang tahanan. At para naman sa rubrics, naawit ng may wastong tono ang komposisyon, na ipakita ang pagiging malikhain sa paggawa ng awit, na ipadama ang damdamin ng awit, at na ipakita ang kasiyahan sa pag-awit. Ngayon naman sa inyong kwaderno, magsulat ng nararamdaman o realisasyon gamit ang mga sumusunod na prompt. Nauunawaan ko na, nababatid ko na, kailangan kong higit pang matutuhan ang tungkol sa... Ayan mga bata, naunawaan nyo ba ang ating aralin sa araw na ito? Kung ganon, magaling! Mga bata, sana'y marami kayo natutunan sa ating aralin. Hanggang sa susunod na video lesson, paalam! Thanks for watching!